Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Chinese vessels sa West Philippine Sea nabawasan sa pagsisimula ng de-escalation talk. Halos 10 bilyong piso ikinalugi ng Pilipinas bawat taon dahil sa pogo. Mahigit 90,000 dengue cases sa Pilipinas na itala sa first half ng 2024. At overall championship sa palarong pambansa, muling nasungkit ng NCR. Po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumaba ang bilang ng Chinese vessel sa West Philippine Sea o WPS matapos himukin ng de-escalation ng Manila at Beijing, ayon kay Philippine Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ayon sa spokesperson, patuloy pa rin ang monitoring ng bilang ng mga barko sa WPS at lumalabas sa kanilang datos na pababa ang bilang ng mga Chinese vessels sa area sa mga nakaraang linggo. Gayunpaman, nilinaw ni Trinidad na hindi pa masasabi kung may kinalaman ba ang bilateral consultation meeting sa mga pagbabago ng presensya ng Chinese vessels sa WPS. Maliban sa pagbaba ng bilang ng mga barko, sinabi ni Trinidad na wala rin silang naobserbahang aksyon mula sa China simula nang na-de-escalate ang tensyon sa South China Sea. Suportado ng Department of Finance o DOF ang total pogo ban matapos nilang ibunyag ngayong araw na malaki ang nawawalang kita ng Pilipinas dahil sa mga ito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi ni DOF Undersecretary Carlo Adriano na halos 100 billion pesos ang halaga ng nawawala sa ekonomiya bawat taon dahil sa mga pogo. Nasa 166 billion pesos ang pumapasok na kita sa gobyerno mula sa mga pogo, ngunit 265 billion pesos naman ang lugi sa ekonomiya ng bansa. Hindi pa kabilang sa mga ito ang lugi ng bansa dahil sa pogo-related crime activities. Nakuha ng DOF ang kanilang datos sa mga umurong na investment at tourist arrivals dahil sa hindi magandang reputasyon na idinulot ng illegal na aktibidad ng pogo sa Pilipinas. Iniulat ng Department of Health o DOH na umabot sa mahigit 90,000 ang naitalang kaso ng dengue sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Sa datos na inilabas ng DOH, umabot sa 90,190 ng bilang ng mga dengue cases na na-monitor sa bansa mula January 1 hanggang June 29 at may naitalang 230 deaths. Dagdag ng naturang ahensya, may naitala rin silang 8,246 cases mula June 2 hanggang June 15. Mas mataas ito ng 30% kung ikukumpara sa 6,323 dengue cases na na-monitor noong May 19 hanggang June 1. Ayon sa DOH, mas mataas din ang weekly cases mula January 1 hanggang May 11 kung ikukumpara sa mga kaso ng parehong panahon noong nakaraang taon. Ngunit bumalik din naman ito sa below o slightly above ng 2023 data simula May 12 hanggang June 29. Muling naiuwi ng National Capital Region o NCR ang overall championship sa palarong pambansa sa ika-17 magkasunod na taon. Sa pagtatapos ng 2024 palarong pambansa sa Cebu City ngayong araw, ang NCR ang nanguna sa overall standings matapos makapag-uwi ang mga atleta nito ng 98 gold medals, 66 silver medals at 74 na bronze medals o may kabuuang 238 medals. Sinundan ito ng Region 4A o Calabarzon na may 161 medals kabilang ang 57 gold medals, 51 silver medals at 53 bronze medals. Pumangatlo sa overall ranking ang Region 6 o Western Visayas na nakapag-uwi naman ng 56 gold medals, 40 silver medals at 41 bronze medals o may total na 137 na medalya. Nagtapos naman sa ika-4 na pwesto ang Region 11 o Davao Region na nakapagpanalo ng 92 medals, kabilang ang 32 na gold medals, 25 silver medals at 35 bronze medals. Nasa ika-5 pwesto naman ang host delegation na Region 7 o Central Visayas na nakasungkit ng total na 110 medals. 29 dito ay gold, 42 ang silver habang 39 ang bronze medals. Ginanap ang ika-64 na edisyon ng palarong pambansa sa Cebu City mula July 11 hanggang July 15. Sa kauna-unahang pagkakataon, bukod sa libo-libong atleta mula sa 17 rehiyon, nilahukan din ang palaro ng 2 pang bagong regions na National Academy of Sports o NAS at Philippine School Overseas o PSO ngayong taon. Para sa Kidlat News Update,
Renz Zalenon, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.